pagmasdan, ligaya'y tila bang walang hanggan. Sana'y di na magising kung nangangarap man din, kung ang buhay na makulay ang tatahakin. Minsan ay madarapa, minsan din ay luluha. Di ka na
pag-ibig at kulit mo na hindi nakakasawa. Punong-puno ng ligaya ang ating pagsasama. Nabalitaan ko na wala ka na. Hindi ba't sabi mo hindi mo ko iiwan? Di pa ba bigyan na ako'y mag-isa? Hindi ba't sabi mo sabay tayong tatanda? Bakit biglang ka na lang nandyan sa kabilang buhay? Sabi mo hindi mo ko iiwan, hindi pa ba kaya na ako'y mag-isa? Hindi ba't sabi mo sabay tayong tatanda? Bakit bigla ka na lang nandyan sa kabilang buhay? Masakit na! Birthday ko, pero wala ka na. Masakit sa dito. Nandito yan na para sa'yo to. Laban natin dalawa to. Si Mama, bigyan mo ng lakas ng katawan. Lahat ng mga kapatid mo, lahat dito. Malakas ang katawan natin lahat. Sa tulong ni Saysay. Kahit kinuha ka sa amin, masakit. Anak, masakit ang nararamdaman ko. Pero kinuha ka na ni Lord. Yun siguro ang miss niya. Ang miss ko naman, ibigyan mo kami lahat ng lakas ng loob. Amen. At iimbay na na bukas makakayanin namin ang iyong Panginoon. Thank you. Birthday. Birthday ng mama. So yun. So sa party yan, bunso pa naman. Okay lang yung bunso. Laban natin dalawa to. Living tapos birthday. Sige na, kahit na. Si Ben. Mga kapamilya, si Ben, Dayan. Nandito yung kapatid ko. She led the prayer para sa ating lahat. Okay, so, my sister, Benos, and then tumayo tayo lahat na kasal para kay Ate Bena, all the family outside. Thank you. Okay. Nagpapasalamat po kami sa inyong lahat na naging bahagi po kayo sa buhay ni Saysay. Alam namin na lahat naman po ng ito ginawa niyo po para sa kanya sa Panginoon. Unang-una, although nagkasabay yung birthday ng ate ko sa living niya bukas, pero siguro hindi yun hindrance para malungkot po tayo. Kasi yung death naman is just the beginning na sinasabi na regalo ng Panginoon. Hindi naman tayo makasampa sa regalo ng Panginoon kung hindi tayo mamamatay. Malungkot man tayo sa aming pamangkin, pero yung laban na ginawa niya, pakikipagbaka niya sa sakit ng cancer,
siguro hindi yung hindrance para manatiling anak kami sa oras na ito. Ipapasalamat po tayo sa Kanya kasi ang lahat naman ng ito ginawa niya, hindi niya pinabayaan, hindi rin niya tayo pinabayaan sa anumang bagay, sa kalakasan, higit sa pinansyal, ibinigay niya lahat. Kaya ang pagdadasal ko na ito, binibigay natin sa Panginoon. Let's bow our head. Panginoon, kayo po ang may gawa ng langit at lupa. Kayo po ang may agda ng lahat. Pinapasalamatan po namin kayo sa lahat ng ginawa niyo po sa amin, sa pakikipagkakapo ng aming pamangkin na si Desiree. Panginoon, kinuha mo na po siya, Panginoon. Salamat po sa buhay na ipinahiram po sa kanya sa 38 years na buhay. Binigyan mo po siya ng magandang bagay, malungkot na bagay, pero yung battle na ginawang niyang Panginoon, ka po nagpabaya sa kanya. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Maging Panginoon sa mga taong ginamit mo, sa pamilya niya, Panginoon, sa mga doctors, Panginoon. Lahat po lang ito, Panginoon, ay naging instrumento mo po sa kanya. Kaya ibinabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, pagsamba at pagpapakumbaba, Panginoon. For apart from you, we are nothing. Thank you, Lord, maging Panginoon sa mga nandito sa place na ito. Maraming po salamat, Panginoon. Nagpapasalamat ng lubos sa iyo, Panginoon. Thank you, we love you, and we glorify your name. At sa karawan po ng ating po, salamat po sa buhay na pinahirili po sa kanya. Naging ng pamilya po, nag-ilaw po siya ng tahanan. Panginoon, maraming salamat po sa pamilyang ito. Thank you, Father. We love you and we glorify your name. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Bakit bigla nang lumisan nang hindi man lang nagpaalam? Sa malamig na hangin ang iyong mata sa akin. Parang isang pahiwatig na mapapaalap ka na. Di ba't sabi mo hindi mo ko iiwan? Hindi ba papabayaan ako'y mag-isa? Para ipanalangin ang ating kapatid na si Desiree o si Sai. Ang misa po natin ngayon ay hindi misang pang yumao kasi bawal po ang funeral mass ngayong araw na to kasi ngayon ay Easter Sunday. No? So Easter Sunday takes precedence over all other celebrations. Bawal ang funeral mass, bawal ang mass for the dead. Bukas pa po pwede yun gawin. No? So ngayon, we will be celebrating the Easter Mass for the day is Sunday. Ang ating pumisa ay sa wikang Tagalog. Let us all stand, magsitayo po tayo. Bas. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mag-aral si Juan tungkol sa Biblia. Ang sinasabi ko ay tungkol kay Jesus na taga-Nazaret. Pinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya na ang humirap. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Saan man siya pumaroon, ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng diablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman,
Siya'y ipinako nila sa krus. Ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya, hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin. Sa amin lamang na noon ang unang pinigilan ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at nagpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipinahayag na bawat mananalig sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa iyo. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo'y magdiwang. Araw ngayon ang may kapal, magalak tayo magdiwang. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay nakapakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihin kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo magdiwang. ang lakas ng poon, ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing di ako papanaw. Mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo magdiwang. Ang batong nakatakwi na nangatatayo ng tirahang bahay. Sa lahat ng batoy, higit na mahusay. Ang lahat ng ito ay nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyo'y mamasdan, ay kalugod-lugod. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo magdiwang. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli, kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumakitan ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo ay natatago sa Diyos, kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo. At pag siya'y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Diyan po sa Bagumbong, North Caloocan, no? Nakilala ko po si Desiree kasi staff ng parokya ito si Dexter, no? And ever since, naging familiar na ako sa family and parang nakilala ko rin si Desiree because nung siya ay malakas pa ay pauwi-uwi siya sa Pilipinas, no? At nagkakasama pag-bilang ay mahilig po kumain ng pamilyang ito. Kaya po sa something may kainan ay nakakasalo ako minsan. No? Siguro I witness yung slow development and progress ng sakit ni Sai. Siya umuwi malakas pa until umuwi siya last year, July, na mas payat na siya. Simula nun ay dire-diretso na yung pagpapagamot. Nakita ko kung paano siya nahirapan doon sa kanyang sakit. Paminsan-minsan nakakadalaw ako sa kanya. Mahirap yung pinagdaanan ni Sai. Sobrang hirap talaga. And hindi lang siya nahirapan, pati
pati yung kanyang mga pamilya, yung mga sa buhay niya, hirapan din. So, pero I'm confident kasi nung siya'y nasa ospital, nag-umpisa siya sa akin. And although nahirap siya mag-umpisa kasi she has difficulty in speaking. Sabi ko, okay lang ba kung talaga hindi mo kaya, huwag natin ituloy. Kasi hirap na siya. Actually, humingi pa nga ako ng papel para masulatan niya if she could write, no? Kasi gusto talaga niya mag-umpisal. Gusto niya mag-umpisal, no? Sabi ko, okay na ba? We'll stop it para hindi tayo may hirapan ka lang, no? Pero sabi niya, hindi, gusto kong sabihin, gusto kong mag-umpisal. So she made a very good confession. Very good confession. Very honest, very sincere confession niya. Hindi ko pwedeng sabihin sa inyo kasi bawal. She made a very good confession. And that's why I'm confident that she is resting with God right now. Kasi she made peace with God. She made peace with herself. She made peace with the people around her that she may have hurt. At yung mga nakasakit din sa kanya. Several times, siguro not less than 5 times, I gave her the last rites, the anointing of the sick. Several times, salamat sa isang paring kakilala ko, I gave her the apostolic pardon. Yun yung binibigay sa mga may sakit para patawarin sa kapangyarihan ng Santo Papa anumang kasalanan meron sila. Wala nang natira. Kasi walang natira. Kumbaga, itinaktak na yung kasalanan, wala nang itinira. Kasi kung merong mga natira na hindi niya naalala, the apostolic pardon took care of it. Kasi hindi naman natin naalala lahat na nagagawa natin kasalanan. Naalala niyo po ba? Hindi, di ba? Sometimes we commit sins and we forget that we have that is a sin. Na nakasakit tayo ng ibang tao. No? So, although mahirap yung pinagdaanan ni Sai, I'm confident that she is now resting in God's place. Sigurado yun. Sigurado yun. Sabi ko nga sa kanya, alam mo Sai, sa hindi ng hirap na dinanas mo, sabi ko, alam mo hindi ka pa patawarin ng Diyos. At hindi naman pag hirap na pinagdaanan mo, ang lupit naman ng Diyos, kung hindi ka pa niya patatawarin niya, sobrang na yung ibinayad mo sa nagawa mo kasalanan. Sobrang. You have suffered for it already. So God cannot withhold forgiveness from you. He cannot. So, tapos, malubahan siya talaga, no? And sabi ko, naku, baka matapat pa sa mahal na araw. No? Kasi alam niyo po, mahal na araw ay napakaraming trabaho sa simbahan. I wanted to say Mass every day for her during her wake. And she died April 1. That was Miyerkules Santo, Holy Wednesday. Kadalaw pa yata ako ng tayo gano'n. Pero hindi pwedeng mag-misa simula Holy Thursday hanggang Linggo. Hindi pwedeng mag-misa sa patay. Kasi nga those are holy days of our obligation. So sabi ko, and I always say this in my homily, the Holy Week is the best time to die. Kung ipigil ko sa mga pagkakaroon, piliin mo ito ng Holy Week. Kasi po, malinaw na malinaw doon sa Holy Week na death is not our destiny. Hindi yun ang ating kalalagyan. Hindi tayo mananatili sa libingan. Hindi tayo mananatili sa libog. Sa Holy Week, malinaw na si Jesus na namatay ay muli na buhay. Yun yung pinindiriwan natin ngayon. This is the most important day of our faith. The most important day of the year. This is the feast of all feasts. Kung magsisimba ka ng isang beses na sa isang taon, itong araw na ito dapat magsimba ka. Kasi makalimutan mo na ibang araw.
most important day of the year for us Catholics. Sabi ko, okay din naman si Sai. Talagang tinapat ko talaga sa bulilit yung kanyang last day, Easter Sunday. It's last day ng kanyang buhay. Which is very, very meaningful because although siya ay yumao na, she will not remain there. She will not remain there. That is our hope. That is our hope. Kung tayo naniniwala at nananampalataya, yun ang ating inulutratandaan. Lahat po tayo, we are not destined for the tomb. We are not destined for death. Diba? Yun ang Jesus won that for us. Hindi natin kayang gawin yun with ourselves only. But only He can do that for us. Kaya sabi ko, ang swerte naman ni Sai. Although maraming nagsasabi, ang bata pa niya, 38 years old. She has her whole life ahead of her. She has a good career sa trabaho niya. So naisip ko, sayang ba talaga? Sayang ba talaga lahat yun? Baka naman hindi naman talaga sayang. Baka naman sa pananaw natin sayang. Pero sa pananaw ng Diyos, baka hindi naman sayang. Kasi hindi naman siguro pahabaan ng buhay. It is not the quantity or the years. It is the quality of life. Meron ng iba na mamatay na batang-bata pa. Is that life wasted? Is any life wasted? Nasa kamay ng Diyos ang buhay natin. He can give or take it anytime. And there was life. Para maliwanag. Saan ba? Hindi ko bilang umilaw. So I think, kung iisipin natin na sayang yung buhay ni Sai, kasi lagi narinig ko pag tayo nagkikwentuhan, hindi sayang eh. Kasi hindi naman natin alam kung hanggang kailan ang buhay natin, di ba? The most that we can do is to make the best of that life. Pinapanood ko po yung video niya, yung buhay ni Sai. I think it was a very good life. It was a very good life. Maganda nga yung nilagay ni Denzel dyan eh. Sabi niya, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. I have fought my fight. I have fought a good fight. Lumaban talaga si Sai. Sabi nga namin, sige na, bumigay ka na. Kawawa ka naman. Pero hindi talaga lumaban talaga siya. No? Lumaban talaga siya. She fought a very good fight. She have finished her race. Hanggang doon na lang talaga yung buhay niya. Hanggang nakarating na siya sa finish line. Huwag natin isipin na hindi niya tatapos yung race. Natapos po niya. She finished her race. And she had kept the faith. So, this is not a celebration of Sai's death. This is a celebration of her life. We have so much to thank God for the 38 years of her life. Napakarami natin dapat nagpapasalamat. And siguro, the best way to honor her is to remember her as a very happy person. Ang sabi nga ni Dexter, bumisnis. Hindi ko nakasama siya sa iyo siya malakas, pero sabi niya bumisnis daw at mahilig paglaruan yung mga pamangkin niya. Mahilig na paglaruan yung mga pamangkin niya. So she's a happy person. She's truly a happy person. Even her co-workers were very sad when she died. She has a very good career that she has left. Sa kanya pinagtatrabahuan. But she has finished her life in a very good way. So ipagdiwang, ipagpasalamat po natin ang buhay ni Sai. Magsitayo po tayo.
Oo, gano'n tuloy. Yung subo mo na, hindi Dahil sa ka mga doktor niya, unexpected po. Pag-cure, napaka-tigas daw po talaga yung tumor niya. Hindi man lang natin. Pero actually, 9 cm na napalit po talaga ng lesion. Ang nangyari lang po talaga, sa sobrang active po ng cancer niya, halos naging 2 cm na lang po talaga siya. Nagpatuloy-tuloy po noong February na hindi na po halos siya gawa po yung nakukuha na siya sa gilid. Hindi po namin na-concentrate yung treatment niya sa tumor niya, gawa na napunta na po kami sa kidney. Na suppose to be sa tumor dapat kami mag-focus eh. Pero hindi po niya kinaya kasi lagi pong nai-infect. At the same time, ang nangyari po, yung immune po niya talaga is bumagsak niya. So, noong February po, nag-confine po ulit kami hanggang itong March. Yung doktor na po nagsabi sa amin na 1 month, hindi 1 month po yung time. Hindi po namin nag-expect yung 1 month na yun. Be ready, sabi ng doktor. Ginawa natin lahat. Pero kahit operahan man natin siya, hindi na kaya. Kasi possible na kapag inooperahan siya, mamamatay siya. Baka mas lalo hindi pa makasama na madali. So nag-decide na yung doktor na sabi, iuwi na natin sa house, palliative na lang natin. Kaysa mag-suffer pa lalo. So, i-decided na mag-usap-usap na kami ng family. Actually, si Tita Belo, nakita niya kung paano mag-umpisa yung palliative. Kaya si Nurse Sam, thank you so much. Hindi niya pinitiwan yung kapatid ko hanggang sa mawala. Napakahirap po nung buwan ng Marso. Actually, andun po yung 3 times siya naghingalo. Andun po yung tinaningan siya na itong week na to, hindi ko natuloy. Another week, hindi ko natuloy. Pero andun po yung talagang tirik na mata niya, as in sign of death, pero na talaga. Hanggang sa itong April 1, hindi na po niya kinaya. Nagpapasalamat po ako kay Father Ed, kasi wala po siyang sawang, bisahan po siya, anointing of the sick siya, ikumpisan. Napakisipag po ni Father na pinahan siya para alangin po kami. May na po yung mga ko. At the same time po, yung mga kahit ko po na kahit ang layo-layo na nasa Pangasinan. Sa Auntie Vivian, Auntie Betus, Auntie Vicky, lahat po na nakasama po namin. Sa Manangan family po na nasa bungal pa po. Maraming pong salamat. Bukas birthday ng nanay ko. Hindi na po namin siya makakasal. Basta po na nakapakita siya. Ginawa po namin lahat po. Pero hanggang dito na lang po talaga. Bigay ng Panginoon. Maraming salamat po dahil sa tatik po ng isang buwan ng doktor ng Asian. Pinahiram po siya sa amin ng 3 weeks. Hindi man po natapos yung isang buwan, pero yung tatlo, yung 3 weeks po, laking bagay po sa amin na nakasama namin siya. Kahit palliative po siya, hindi po pinabayaan ni Nurse Sam, ni Dr. Francisco. Naging peaceful po at hindi po siya nahirapan. Kaya, Doc Francisco, nasa naman po. Thank you so much po. Maraming salamat sa lahat po na nagpunta ngayon. Thank you so much. Mahabang naging si Ate si Ate Donna, si Kuya Donna, at si Ate Bea. Iisa lang po ang pinag-eskulan namin ng elementary sa Casido, sa Pilino Highway dyan sa Mexico. So kami po dalawa ang mag-apol na pumapasok ng elementary. Kaya lagi kami ang magkasama sa bahay bago pumasok. Kaya memorable kasi
siyempre bilang grade 2, grade 3, medyo hindi gaano yung orasan, kaya umaasa kami sa orasan ng TV, yung tatak-tatak mga kanta na TV. So, pag sedi na o siniskwela, kailangan naka-lipo na o naka-prepare na yung breakfast namin para maligo, and then bibili ng baon. So, ang memorable ko sa kanya, yung kung nabutan niyo yung 2 piso na kwadrado, at yung piso na malalaki, pag-iisahin po namin yun lagi. Araw-araw po yun, tuwing may pasok kami. Pupunta kami sa tindahan para bumili ng babaunin na pupunta sa school. So, nandun yung bilang magkapatid, magkalaro, magkasama kami bibili sa tindahan. Yun po yung hindi ko makalimutan sa kanya kasi nga, pumis-nis, masayahin. Pagka bumili kami nung candy na bubble gum, tuwan-tuwa po siya niyan. Gustong-gusto niya po kasi yun. At dahil sa sobrang kagustuhan niya yung bubble gum na yun, hindi niya na nilulunok niya na namumuya niya. Kasi masarap po yung kung na-experience yun po yung bubble gum. So, parang madalang na ngayon. Tapos sinasabi niya pa sa akin, mamamatay ba ako kung lulunukin ko? Sabi ko, hindi. Ako manilunok ko rin lahat eh. Kaya hindi naman ako namamatay. Kaya yun, hanggang sa gumraduate kami ng high school, elementary, magkasama pa rin hanggang dun nalipat kami sa RP. Alam po namin ng mga kamag-anak namin na close naman po kami, kaming lahat na magkakapatid. Kaya nandiyan po si Ate Tricia, saksi na patunay sa pagiging closeness po namin magkakapatid. Kaya naging politis kayo. Digo? Habang bubuhay, hindi lang yung naiwan mo, masaya. Hindi ko sa lahat. Marmay, kuya. So, dahil sa sasakyan, nahirap. Trabaho. Dahil nakalanak na. I'm sure ayaw namin maliman. Kasi kailangan I'm sure kasama mo siya. Kaya mas happy rin kaysa nagsasapag ka. Kaya I'm sure alam mo lumabang kami pero talagang siguro hanggang dito na iniwan mo sa Po sa inyong lahat. Magpapakilala po ako. Ako po ang mama ni Desai. Tawag po namin sa kanya in short is Saysay. Bakit po naging Saysay ang pangalan ng anak ko ito? Unang-una, maliit na bata. Maliit na makulit. Talagang nung bata ito, sobrang kulit. Pero nung lumaki, sobrang bait. Kaya yan ang narinig ko sa anak ko ito. Nung nag-aaral, totally talaga wala ako. Isa akong OFW. Kaya nung iniwan ko tong batang ito is kindergarten, nasa abroad ako. Hindi ko nasubaybayan bilang isang ina ang paglaki niya. Pagkatapos, nung nag-college na siya, patapos naman ako ng kontrata. Kaya ito ang isang hinanakit ko bilang isang ina. Na parang kulang pa. Kulang ang pagsasama namin mag-ina. Kasi nung maliit siya, wala ako. Pero nung tapos na siya, ako naman ang umuwi. Siya naman ang umalis papuntang abroad. So paano kami nakitang dalawa? Through telephone na lang po. Kaya sabi ko sa mga OFW, oo nga, kumikita tayo ng pera. Pero ito ngayon ang anak ko.
sa edad na 38 years old, kulang na kulang para sa akin na nakasama ko siya talaga. Unang-una napabayaan ko paglaki niya. Nandiyan ang mga kapatid ko. Pinakain niya, mga nag-alaga sa kanya. Kaya, sa ngayon na talagang alam ko, kulang pagsasama natin na bilang nanay mo. Kaya, masamang loob ko bilang isang nanay. Kung may babalik ko lang na kulang talaga pagsasama natin. Pero nung nag-abroad ka na, doon ko na nalaman na ikaw ay may sakit na pala. Napakabait niyang bata, sa totoo lang. Bakit kayo? Hindi namin alam na may sakit na pala siya. Nung nalaman namin, stage 4 cancer na pala. She is dying. Mamamatay na pala yung anak ko. Kaya nung umuwi siya, nagkakausap kami, pero napagalit na bagay lang mga oras. Bigla na lang sabi niya sa akin na magbabakasyon po ako, ma. Sabi niya, every December kasi nagbabakasyon siya. Tuwing December, sinusundo namin siya sa airport. Kaya yan ang pinakamasakit sa amin tuwing December dahil grupo po kami na sumasalubong sa kanya. Ngayon, itong taon na to, wala na po kaming sasalubin. Isang napakaliit na bata kung tingin namin sa kanya. Isang ina na umaasa tuwing December na may sasalubungin isang anak. Pero ngayon, wala na po. Pero nagpapasalamat po kami sa poong may kapal dahil sabi nga ni Father, namatay po siya na parang ang saya-saya niya. At parang paradise po kung sabihin natin. Nagsuffer man siya dito sa mundo, pero alam ko, nandun na siya sa Panginoon po natin. Dahil sa totoo lang itong batang to, hindi nagsasabi ng problema niya. Nung malala na sila na niya sinabi, yung dying na siya. Ganun siya katindi. Sinarili niya ang problema niya. Kaya sabi ko, ako sana ko talaga napakalit, pero napakapagsik. Sabi ako sa'yo na. Sabi ako sa'yo, I love you. Mahal na mahal ka ni Mama. Maraming salamat po sa pagdamay niyo po sa Ramirez, Manangan, family. Maraming salamat po sa inyong lahat. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro. Nagsalita ng malakas. Mga kababayan, kung nanginila sa Jerusalem, yung ganito ang sabi. Lead me, Lord. Lead me by the hand and help me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord. Lead me all my life. Walk by me across the lonely roads that I may face. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your heart all my days, all my life. You are my light, you're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light, I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my
tomorrow morning if you wake up and the future is unclear. I'll be here, just as sure as seasons are made for change. Our lifetimes are made for years. And I will be here. I will be here. You can cry on my shoulder when the mirror tells us we're older. I will hold you. I will be here to tell you all the things you want to me. I will be here. I will be true to the promise times I made for years. 'Cause I will be here. We'll be together forever. Dito na siya mamaya. Ayan, mga classmate, mga friends, family. Ayan, naka-ready na, nakalatag na. Naneng! O, dyan na siya mamaya. First time sa family, naneng ko. I love you, naneng ko. Naneng. Yan. Kine-check ko lang. Yan. Nakaset na lahat. Yan. Tapos dito yung interment niya maya. Living niya. Ito na yung libing niya, te. Andyan sa pinakaharapan sa mga lahat na nakiramay. Thank you. Ito na siya. Ayun siya. Pinaka-prod na siya. Sasakyan kayo, sir. Walong sasakyan. May isa doon sa labas. Ito na siya. Yan, si Denzel yung harapan. Thank you, kuya. Panginoon Jesucristo, sa 3 araw na pagkahimlay mo sa libingan, pinabanal mo ang pinaglalagakan ng lahat ng sumasampalataya sa iyo. Okay, tapos pasan ko yung pag-ibig ng kasi. Panginoon, basbasan mo ang libingan ito, ang bagong libingan ito na paglalagakan ng aming kapatid na si Desiree. Dito siya mananatili sa kapayapaan hanggang siya itawagin mo upalo sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Kapatid ni Mao, ang kapayapaan kailanmay, ang gawad na may kapal.
time, hindi ka naman ubusan ng medyo. Kasi walang bagay na habang nasa mundo tayo. Lahat ng oras, panahon, ibigay natin sa pamilya natin o kapatid, kaibigan, hindi ko naman. Bakit? Bata pa. O ikaw, iba-hiwalay ka. Pag kami nagkakausap, baby, nakikita. Sa may ganito na siya, may isang so nanginginig po ako. Yun lang po ang gusto ko sabihin, ayaw ngayon buo tayo. Kasi may namatay. Pagtapos ito, wala na naman dito. Pero siguro din. Kasi so apat tayo, marami tayong kamag-anak, pinsan, kapitbahay, at nang hinanakit nyo, sama ng loob, patawarin nila. Kasi lahat naman tayo, hindi tayo perfecto. Lahat tayo may pagkakamali. Magbuo ng pamilya, hindi tayo perfecto. Kaya ngayon, nandito tayo lahat. Para kay Sai, salamat sa inyo. Yun lang po kasi nanginginig na po ako. At alam ko, pagod na tayo lahat. But, sa tatay ko, salamat. Magpagaling kayo. Yung bunso nyo. So, salamat. Thank you, sir, for those touching words and meaningful words of remembrance. Our prayers and deepest condolences to the family. At this time po, we will not proceed. Walk by me across the lonely roads that I may face. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your heart. All my days, all my life. You are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light. I cannot live alone.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ama naming mapagmahal, alam namin na Ikaw ay Diyos ng buhay at Ikaw ang Diyos na bumubuhay. Hinahabili namin sa iyo ang aming kapatid, ang iyong anak na si Desiree. Ikaw na pong bahala sa kanya. Nananalig kami na hindi siya lubusang mamamatay dahil siya ay iyong bubuhayin. Siya ay buhay sa piling mo at maligaya sa piling mo. Hinihiling namin na siya po ay iyong gabayan patungo sa iyong kalangitan. Hinihiling namin na siya magkaroon ng tunay na kapayapaan sa piling mo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Eternal rest grant unto her, O Lord, and the perpetual light shine upon her. May she rest in peace. May her soul and the souls of all the faithful departed, through the mercy of God, rest in peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Thank you, Father Ed. May I invite immediate family po to please come forward po. Dito tayo sa front. Immediate family po. Inform lang po namin kayo, ma'am, sir, pag ready na po tayo kay isang casket, kayo po ang magkuklose. Aalalay po tayo lahat sa lead. Dahan-dahan pong isasara. Send your prayers and messages before you close the casket.
last word lang po tayo, family po ni ma'am. After the closing of the casket, we will now proceed with the transferring of the casket to the grave. We now invite po the immediate family, everyone to please come forward. Lapit po tayo sa front ng grave to witness the lowering of the casket. Sa mga may hawak po ng bulaklak, please, ma'am, sir, hintayin muna natin makababa ang casket siguro bago po tayo mag-offer. Maraming po siya. Just as sure as seasons are made for change, our lifetimes are made for years. I will be. I will be Ama namin, sinasalamat ka sa bahing pangalan mo. Kasama ng kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nga sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakain sa araw-araw. Ipawagin mo kami sa aming mga sala para magpagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami pahintulot sa tukso at nagyamin kami sa lahat ng kasama. Kabahagi mo, Maria, puno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Huwag kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang anak ni Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, pagkalaan You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. mercy of God. Lead me, Lord. Lead me, Lord. Even though at times I'd rather go alone my way. Help me take the right direction. Take your road. Lead me, Lord, and never leave my side. All my days, all my life. You are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. You are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there.